Diyos ko, Lord. Lord, ara, damo-damo. Ay, Lord Jesus. Ay, Diyos ko, Lord. Namumula. Ay, Diyos ko. Napahiyaw sa takot at napadasal na lang ang OFW na yan sa Doha, Qatar. Ito'y sa pagsabog ng missile ng Iran kagabi March 1. Parte ito ng paghihiganti ng Iran matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika at Israel noong Sabado, February 28. Tinarget ng Estados Unidos at Israel ang ilang bahagi ng Iran kung saan kumpirmadong nasawi rito ang ilang matataas na opisyal ng Iran, kabilang na si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Bilang paghiganti, pinuntirya ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Kaya naman ang pamahalaan, maigting nang binabantayan ang sitwasyon ng libu-libong overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Sa kasamaang palad, isa sa mga nasawi rito ang 32 anyos na tubong basista Pangasinan na caregiver sa Tel Aviv, Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera. Ito'y matapos siyang tamaan ng shrapnel mula sa sumabog na missile ng Iran. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera. Nagpahayag din ng pakikidalamhati si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa naulilang pamilya ni Mary Ann. Dito tiniyak nila ang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Nakapagpulong na po kami ni Admin PY sa mga lahat ng ambassadors sa Gulf states and Israel, the state of Israel, as well as in the Middle East. At malinaw na po at maayos ang koordinasyon natin na maaaring maigrupo sa ilang mga sangay. Umabot na sa 54 na mga OFW ang humiling sa embahada na magpa-repatriate. Sa ngayon, hindi pa rin maiuwi ang bangkay ng Pilipinang nasawi dahil sarado pa rin ang paliparan sa Israel kasunod ng mga pag-atake ng Iran. Pinag-aaralan na rin ng embahada ang mabilis na pagproseso nito para maiuwi na ang bangkay ni Mary Ann sa bansa. Binabantayan din sa ngayon ng pamahalaan ang kalagayan ng higit 1 milyong OFW sa Middle East. Para bigyang babala ang mga Pilipinong mangingibang bansa, nagdeklara na ng alert level ang Department of Foreign Affairs. Isinailalim sa alert level 1 ang Jordan habang alert level 2 ang bansang UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at Israel. Alert level 3 naman ang Lebanon habang nananatiling alert level 4 ang Iraq at Syria. Wala namang inilatag na alert level ang DFA sa bansang Oman. Angel Arquero, RNG News.